Sa gitna ng bango ng bagong silang na sanggol at ng malapot na amoy ng antiseptiko sa loob ng ospital, isang matalas na katotohanan ang humiwa sa aking pagkatao. Akala ko ang pagsilang ng aking anak ang magiging simula ng aming masayang pamilya. Ngunit sa silid na iyon kung saan dapat ay pag-ibig ang naghahari, isang malamig na traidor ang nag-aabang upang bawiin ang lahat ng mayroon ako. Hindi luha ang naging tugon ko sa kanilang kalupitan, kundi isang panunumpa na ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko sa pamilya Alvarado ay babalik sa kanila bilang isang bagyong wawasak sa kanilang lahat. Nakahiga ako sa malamig na kama ng ospital, habol ang hininga, habang ang malamig na pawis ay dumidikit sa aking noo. Ramdam ko pa ang bawat pintig ng sakit sa aking katawan matapos ang 5 oras na pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan upang iluwal ang aking anak. Ngunit ang hapdi sa aking sinapupunan ay walang-wala kumpara sa lamig na bumabalot sa silid nang bumukas ang pinto. Hindi ang mainit na yakap ni Enzo ang sumalubong sa akin. Sa halip, ang matigas na tunog ng takong ni Doña Sofia ang bumasag sa katahimikan, kasunod ang aking asawa na hindi man lang makatingin sa aking mga mata. "Pirmahan mo na ito, Amara. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang anak ko." Ang boses ni Doña Sofia ay parang talim ng kutsilyo na humahagod sa aking pandinig. Isang puting sobre ang inihagis niya sa ibabaw ng aking tiyan, mismong sa tapat ng sariwang tahi ng aking operasyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin. Annulment papers. "Ano ito, Enzo?" Mahina kong tanong, ang aking boses ay paos ngunit matatag. "Amara, please understand." Sa wakas ay nagsalita si Enzo, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng duwag na pag-aalinlangan. She's very ill. Sabi ng mga doktor baka hindi na siya magtagal. Ang tanging hiling niya ay maikasal sa akin bago siya mawala. It's a humanitarian act, Amara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Humanitarian act. Pagkatapos ng 5 taon kong pagsisilbi sa kanila na parang katulong. Pagkatapos kong ubusin ang lahat ng lakas ko para itaguyod ang bumabagsak nilang kumpanya habang ang anak niya ay nagpapakasasa sa ibang babae. Humanitarian. Pag-uulit ko habang tinititigan ko siya ng diretso. "Paano naman ako, Enzo? Paano ang anak natin? Kakaanak ko pa lang at ang gusto nyo ay pira-pirasuhin ang pamilyang binuo natin para sa isang babaeng bigla na lang sumulpot dahil kailangan ng pera." "You're being selfish," Amarang singhal ni Doña Sofia. "Masyado kang ambisyosa. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kinuha ka namin sa kalsada noong wala kang matuluyan, pinatira-pinakain. Ngayong kailangan ni Enzo ang kalayaan niya para sa babaeng tunay niyang mahal, magmamatigas ka." Kasunod nito ay ang pagpasok ni Celine sa silid, nakaupo sa isang wheelchair, nakabalot ng mamahaling shawl at may daladalang panyo na itinataktak sa kanyang mga mata. "Amara, patawad. I didn't mean to ruin your family, pero mahal na mahal ko si Enzo. Ayaw ko lang mamatay na hindi man lang nararanasan na maging asawa niya. Please, ibigay mo na sa akin ang huling pagkakataong ito." Ramdam ko ang pag-akyat ng init ng dugo sa aking mukha. Ang bawat salita nila ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira kong respeto sa kanila. Ang kanilang pagkukunwari, ang kanilang gaslighting, ito ang ganting natanggap ko sa lahat ng sakripisyo ko. Eksakto namang pumasok ang isang nurse na may dalang billing statement. "Ma'am Amara, kailangan na po nating masettle ang down payment para sa nursery fees ng baby nyo." Tumingin si Doña Sofia sa nurse at pagkatapos ay sa akin. "Wala kaming babayarang kahit ano hanggat hindi mo pinipirmahan ang papel na yan. If you want us to take care of you and that child, give Enzo his freedom. Kung hindi, lumabas kayo rito ng walang dala." Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na dagan sa aking dibdib. Tumingin ako kay Enzo, umaasang may kaunting giting pa siyang natitira para ipagtanggol kami. Ngunit yumuko lamang siya at lumapit kay Celine para hagurin ang balikat nito. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob ko. Ngunit hindi ito ang aking puso. Ito ang mga kadenang nagtali sa akin sa loob ng 5 taon. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging lamig. Isang malinaw na liwanag ang tumama sa aking isipan. Ang lahat ng pagtitiis ko, ang lahat ng pagpapakumbaba ko, maling mga tao ang pinag-alayan ko. Hinarap ko ang nurse ng may kalmado at matigas na tinig. "Bigyan mo ako ng ballpen." Gulat na napatingin sa akin si Enzo.
Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, akala niya ay nagtagumpay siya sa kanyang pananakot. Si Doña Sofia naman ay nagpakawala ng isang mapanguyam na tawa. Kinuha ko ang panulat. Hindi nanginginig ang aking kamay. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, parang hinihiwa ko ang bawat alaala ng pag-ibig na inakala kong totoo. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng walang kurap. Pagkatapos inihagis ko ang ballpen sa paanan ni Enzo. Ayan, malaya ka na. Sabi ko ang aking tinig ay kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Pero tandaan mo ito, Enzo Alvarado. Tandaan mo rin ito, Doña Sofia. Ngayong araw ang amara na ginawa ninyong alipin ay patay na. At sa sandaling lumabas ako sa pintuan ng ospital na ito, bibilangin ninyo ang bawat segundong natitira sa karangyaan ninyo. Dahil ang bawat sentimong ginamit ninyo para ipang-api sa akin, sisiguraduhin kong babawiin ko ng may kasamang interes. Anong sinasabi mo, natatawang sabi ni Sofia? Wala kang kahit ano, Amra. Pulubi ka lang, isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tingnan natin. Kinuha ko ang aking telepono sa tabi ng kama. Isang numero ang tinawagan ko, isang numerong 5 taon kong hindi pinansin dahil sa takot na mahanap ako ng aking nakaraan. Isang ring pa lang may sumagot na. Papa, sabi ko habang nakatitig ng diretso sa nalalaking mga mata ni Enzo. It's me, Amara. Sunduin niyo ako. Ngayon na. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig mula sa labas. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay mabilis na papalapit sa aming silid. Hindi lang isa kundi 2 dosenang mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang humarang sa hallway ng ospital. Isang matandang lalaki na may hawak na gintong tungkod ang pumasok. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng kapangyarihan na kayang magpabagsak ng isang gobyerno sa isang kumpas lang. Ito si Don Augusto Valderrama, ang aking ama. Prinsesa ko, ang kanyang boses ay puno ng pait at pangungulila nang makita ang kalagayan ko. Tumayo ako mula sa kama kahit mahapdi ang aking tahi, kahit parang umiikot ang paligid. Binuhat ko ang aking anak at hinarap ang mga Alvarado na ngayon hindi na makahinga sa takot. Enzo, tawag ko sa kanya. Salamat sa annulment papers. Dahil doon hindi mo na kailanman magiging kahati ang anak ko sa korona ng mga Valderrama. Lalakad na sana ako palabas nang biglang humarang si Doña Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Valderrama, hindi. Hindi maaari. Isang mangingisda lang ang ama mo sa probinsya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Iyon ang gusto ninyong paniwalaan para pakiramdam nyo ay mas mataas kayo sa akin. Ngunit tapos na ang palabas, Doña Sofia. Starting today, I am not your daughter-in-law. I am your worst nightmare. Lumabas ako ng silid na hindi lumingon sa kanila. Ngunit sa aking paglalakad, narinig ko ang takot na boses ng manager ng ospital na humahangos patungo sa silid ni na Enzo. Doña Sofia, Sir Enzo, may malaking problema ang kumpanya ninyo. May nag-take over na sa lahat ng shares nyo sa loob lang ng 5 minuto. Napangiti ako habang dahan-dahang sumasakay sa elevator. Ito pa lang ang simula. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Kasunod ko ang aking ama si Don Augusto at ang kanyang mga tauhan na tila isang pader ng bakal na naghihiwalay sa akin mula sa malupit kong nakaraan. Hawak ko ang aking anak ng may higpit ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangakong hinding-hindi na siya matatablan ng kahit anong hirap na dinanas ko. Amara, mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ang boses ni Enzo ay bumasag sa katahimikan ng lobby. Tumatakbo siya patungo sa amin hingal at namumutla habang ang kanyang ina ay nakasunod. Hindi malaman kung saan titingin dahil sa dami ng mga taong nakasuot ng suit na nakapalibot sa amin. Huminto ako, hindi dahil sa gusto ko siyang pakinggan, kundi dahil gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang aking mukha ay walang emosyon, parang isang estatwang gawa sa marmol. Ano pa ang gusto mong pag-usapan, Enzo? Ang tanong ko ay diretso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bakit hindi mo sinabi? Nauutal niyang tanong habang pabalik-balik ang tingin sa akin at kay Don Augusto. Bakit hinayaan mong tratuhin ka namin ng ganoon kung isa kang Valderrama, Amara, asawa mo ako? Lahat ng ginawa ko lang yon dahil akala ko ay kailangan nating isalba ang kumpanya. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan, isang tawang puno ng pang-uyam.
Isalba ang kumpanya sa pamamagitan ng pagtatapon sa akin at sa anak mo, Enzo. Huwag mo nang insultuhin ang talino ko. Ipinagpalit mo ako dahil akala mo ay wala na akong pakinabang. Ngayong nalaman mong ako ang susi sa lahat ng yaman na pinapangarap mo, bigla kang naging mapagmahal na asawa. Amarahiha. Singit ni Doña Sofia, ang kanyang tinig ay biglang naging malambot, tila isang ahas na nagpapalit ng balat. Naging padalos-dalos lang kami. Alam mo naman ang pressure sa pamilya. Halika na bumalik tayo sa loob. Pag-usapan natin ang pagpapalaki sa apo ko sa mansyon ng mga Alvarado. Tumingin ako kay Doña Sofia. Ang babaeng ito ang nagpahirap sa akin sa loob ng 5 taon, ang babaeng nagnakaw ng aking mga alahas. At nagsabing wala akong karapatang magreklamo dahil pulubi lang ako. Ang apo niyo pa din pag-uulit ko habang itinatangi ang aking anak. Wala kayong apo, Doña Sofia. Ang batang ito ay isang Valderrama. At tungkol sa mansyon ninyo, huwag na kayong mag-alala. Sa loob ng ilang oras, hindi na ninyo kailangang mamroblema sa maintenance nyon. Dahil ang kumpanyang humahawak ng inyong titulo ay pagmamay-ari ko na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isang matangkad na lalaki, ang head of legal ng aking ama, ang humakbang pasulong, at nag-abot ng isang dokumento. Mr. Alvarado, as of 5 minutes ago, all of your family's outstanding loans from Valderrama Bank have been called in. Since you cannot pay the full amount immediately, we have started the legal process of seizing all collateral assets. This includes your house, your cars, and your construction firm. Ang mukha ni Enzo ay nawala ng kulay. Napasandal siya sa pader ng lobby, tila nawawala ng lakas sa tuhod. Amara, wag, please, maawa ka. Away ang salitang iyon ay parang isang banyagang tunog sa aking pandinig. Ibinigay ko ang 5 taon ng buhay ko sa inyo. Ibinigay ko ang lahat ng kinita ko bilang architect para punan ang mga butas sa kumpanya ninyo. Noong nanganak ako at hiningi ko ang presensya mo, nasaan ang awa mo, Enzo? Noong pinapirma niyo ako ng annulment habang nag-aagaw buhay ako, nasaan ang awa ninyo? Tumalikod na ako. Ayaw ko nang ubusin ang hininga ko sa mga taong hindi karapat-dapat. Ramdam ko ang mainit na palad ng aking ama sa aking likuran. Tila sinasabi sa akin na tapos na ang panahon ng aking pag-iisa. Papa, sabi ko habang naglalakad kami patungo sa naghihintay na itim na Maybach sa labas ng ospital. I want the Alvarado mansion to be turned into a shelter for abused women. Gusto kong makita silang lumalabas doon nang walang bitbit kundi ang kanilang kahihiyan. Masusunod, Amara. Sagot ng aking ama, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Anything for my daughter? Bago ako sumakay sa sasakyan, narinig ko ang huling sigaw ni Celine mula sa malayo. Hindi na siya mukhang nanghihina. Nakatayo na siya mula sa kanyang wheelchair, nakikipag-away sa mga security guard na humaharang sa kanya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Enzo, gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng mawala ang pera natin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kasakiman. Napangiti ako ng tipid. Ang kanilang pag-ibig na akala nila ay sapat na para wasakin ako ay unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling katakawan. Sumakay ako sa sasakyan at ang pinto ay sumara ng may kasamang bigat at katiyakan. Sa loob, ang bango ng mamahaling balat at ang katahimikan ay tila isang gamot sa aking sugatang diwa. Tiningnan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog. Hindi ka magiging Alvarado, anak, bulong ko. Ikaw ay isang Valderrama at ang mundong ito ay luluhod sa atin. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang listahan ng mga board members ng Alvarado Construction. May isang pangalan doon na kumuha ng aking atensyon. Isang pangalan na naging dahilan kung bakit ako nawala 5 taon na ang nakakaraan. The accident wasn't an accident, Papa, was it? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang aking ama ay hindi sumagot agad, ngunit ang paghigpit ng kanyang hawak sa kanyang tungkod ay sapat na para kumpirmahin ang aking hinala. Malalaman mo ang lahat, Amara, pero sa ngayon, bawiin muna natin ang korona mo. Isang linggo ang lumipas. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintana ng Valderrama Tower ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang umaga sa loob ng 5 taon ko sa piling ng mga Alvarado. Wala na ang amoy ng panis na ulam at ang tunog ng bulyaw ni Doña Sofia na nagsisilbing alarm clock ko. Ngayon ang tanging naririnig ko
ay ang mahinang ugong ng aircon sa aking opisina at ang mabilis na pagtipa ng aking secretary sa kanyang computer. Nakatayo ako sa harap ng salamin tinitingnan ang babaeng hindi ko na halos makilala. Ang suot kong itim na power suit ay tila isang balute. Ang aking buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa pagod ay maayos na nakalaylay sa aking balikat. Wala na ang bakas ng pagod sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang talas ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Ma'am Amara, pumasok ang aking secretary na si Liza. Nasa lobby po si Mr. Enzo Alvarado. Nagwawala po siya dahil hindi siya pinapapasok ng security. Sinasabi niyang asawa niyo pa rin siya at may karapatan siyang makausap kayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang pumasok, Liza, pero sa lobby ko siya kakausapin. Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng tao ang ipinagpalit ko sa aking kalayaan. Pagbaba ko sa lobby, agad kong nakita si Enzo. Gusot ang kanyang barong tila hindi nakatulog ng maayos at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nang makita niya ako, sinubukan niyang lumapit ngunit agad siyang hinarang ng 2 malalaking bodyguard. Amara, salamat sa Diyos. Sigaw niya ang kanyang boses ay nanginginig. Amara, kailangan nating mag-usap. Hindi mo pwedeng bawiin ang mansyon. Ang kumpanya, nag-file na ng bankruptcy ang mga suppliers namin dahil sa ginawa mo. Wala kaming mapupuntahan. Huminto ako sa tapat niya sapat ang layo para hindi niya ako mahawakan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, ang lalaking inakala kong magliligtas sa akin, na ngayon ay mukhang basang sisiw sa gitna ng karangyaan ng aking gusali. Enzo, ang pamilya Alvarado ay eksperto sa utang na loob, di ba? Panimula ko ang aking boses ay malakas at malinaw umaalingaw-ngaw sa buong lobby, kung saan maraming tao ang nakikinig. Sa loob ng 5 taon, ipinamukha niyo sa akin na utang ko ang buhay ko sa inyo. Ngayon kinukuha ko lang ang kabayaran. Ang lahat ng perang inabono ko sa kumpanya ninyo, ang lahat ng disenyong ninakaw niyo mula sa akin. At ipinangalan sa inyo iyon, ang kinukuha ko ngayon. At ang mansyon, hindi ba't sabi ni Doña Sofia ay hindi ako nababagay doon? Tinulungan ko lang siyang tuparin ang gusto niya. Pero ang anak natin, Amara, isipin mo ang kapakanan ng bata. Kiit niya sinubukang gamitin ang huling alas na inaakala niyang may epekto pa sa akin. Ang anak ko ay nasa ligtas na kamay, sagot ko. At huwag mong gamitin ang salitang atin. Nung pinirmahan ko ang annulment papers na inihagis mo sa akin sa ospital, kinalimutan mo na ang karapatan mo bilang ama. At tungkol kay Celine, kamusta na ang nag-aagaw buhay mong kasintahan? Bahagyang natigilan si Enzo. She's recovering, pero kailangan niya ng stress-free environment, Amara. Ang foreclosure ng mansyon ay nakakasama sa kalusugan niya. Hindi ko na napigilan ang tumawa, isang tawang puno ng pait. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at binuksan ito sa harap niya. Ito ang mga tunay na medical records ni Celine mula sa isang private detective na kinuha ko. Stress-free environment o baka kailangan niya ng pera para sa kanyang susunod na bakasyon sa Europe. Pinakita ko sa kanya ang mga dokumento. Walang cancer si Celine, Enzo. Ang tanging sakit niya ay ang pagiging professional scammer. Ang mga gamot na iniinom niya ay bitamina lang. At ang doktor na nagpirma ng report niya, nabayaran na para aminin ang katotohanan. Nanigas si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang huling hibla ng kanyang dignidad ay unti-unti nang napupunit. Hindi magagawa ni Celine yon. Mahal niya ako. Ang pagtanggi niya ay tila isang mahinang bulong na lang. Mahal ka niya dahil akala niya ay mayaman ka. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero ngayon, Enzo, wala ka na kahit ano. Wala kang bahay, wala kang kumpanya. At sa lalong madaling panahon, wala ka na ring Celine. Gusto mong malaman kung nasaan siya ngayon? Check your bank accounts. Oh wait, frozen na pala ang mga iyon, di ba? Kinuha ko ang isang barya mula sa aking bulsa at inihulog ito sa sahig sa tapat ng kanyang mga sapatos. Ang tunog ng pagbagsak ng barya sa marmol ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagbagsak. Para sa pamasahe mo pa uwi, sabi ko nang may kasamang matalas na titig. Huwag mo na akong muling abalahin, Enzo. Dahil sa susunod na makita kita, hindi na lang ari-arian ang kukunin ko sa inyo.
Sisiguraduhin kong pati ang pangalan ninyo ay magiging kasing dumi ng putik na pinanggalingan nyo. Tumalikod na ako at naglakad patungo sa elevator. Habang sumasara ang pinto, nakita ko si Enzo na nakaluhod sa sahig. Kinukuha ang baryang inihulog ko, habang ang mga security guard ay nagsisimula na siyang kaladkarin palabas. Pagdating ko sa aking opisina, ang aking secretary ay muling pumasok, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Amara, may natanggap po kaming tawag mula sa bangko. May isa pong hindi kilalang individual ang lihim na bumibili ng mga shares ng Alvarado Construction na hindi natin nakuha. At ayon sa aming source, ang perang ginagamit ay galing sa isang account sa ibang bansa. Isang account na may kaugnayan sa aksidenteng kinasangkutan ninyo, 5 taon na ang nakakalipas. Nanlamig ang aking buong katawan, hindi pa tapos ang laban. Ang akala kong mga Alvarado lang ang kaaway ko ay tila mga tau-tauhan lang ng isang mas malaking anino na naghihintay sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay tila isang mabigat na presensya na dagan sa aking mga balikat. Tinitigan ko ang file na iniabot ni Liza. Ang misteryosong mamimili ng shares. Sa bawat numero at petsa na nakasaad doon, tila bumabalik ang lamig ng gabing iyon. 5 taon na ang nakalilipas ang gabi, kung kailan ang preno ng aking sasakyan ay biglang nawalan ng puwersa. At ang tanging natatandaan ko, bago ang lahat ay magdilim, ay ang liwanag ng isang malaking truck na papalapit sa akin. Liza, ihanda ang sasakyan. Sabi ko, ang aking tinig ay matigas at walang bahid ng takot. Pupunta tayo sa mansyon ng mga Alvarado. Oras na para personal kong ihatid ang kanilang eviction notice. Nang makarating kami sa harap ng mansyon, sinalubong kami ng amoy ng mga lantang bulaklak sa hardin, isang malaking kaibahan sa dati nitong karangyaan. Ang pintuan na dati ay laging nakasara para sa akin, ay tila nakanganga na ngayon, handang iluwa ang mga taong naninirahan sa loob. Pagpasok ko sa sala, tumama agad sa aking paningin ang isang basag na florera. Sa sahig, ang mga pira-piraso nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Sofia, namumugto ang mga mata, habang si Celine ay abala sa pag-iimpake ng mga mamahaling gamit na nakita niya sa paligid. Wala na ang wheelchair, wala na ang shawl. Si Celine ay mabilis na kumikilos, ang kanyang boses ay matinis habang nakikipag-away kay Enzo na nakaupo sa isang sulok nakahawak sa kanyang ulo. Anong ginagawa mo rito, Amara? Sigaw ni Doña Sofia nang makita ako. Hindi pa tapos ang laban, hindi mo kami mapapalaya sa sarili naming bahay. Bahay nyo! Marahan akong lumakad sa gitna ng sala. Ang tunog ng aking takong sa marmol ay nagbibigay ng isang nakakatakot na ritmo sa katahimikan. Tingnan nyo ang paligid, Sofia. Ang bawat dingding, ang bawat gamit na hinahawakan nyo ay binili gamit ang perang ninakaw nyo sa akin sa loob ng 5 taon. This isn't your house. This is the monument of your greed. Biglang humarap sa akin si Celine, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Wala na ang nag-aagaw buhay na anghel. Akala mo ba ay nanalo ka na? Isang pirasong papel lang ang hawak mo. Marami pa kaming kakampi. Kakampi, kinuha ko ang isang maliit na recorder mula sa aking bulsa at pinindot ang play. Ang boses ni Celine ang lumabas doon, ang kanyang pag-amin sa kanyang doktor, tungkol sa peking sakit, at ang plano nilang ubusin ang yaman ng mga Valderrama kapag nakuha na nila ang tiwala ko. Ang mukha ni Celine ay naging abo. Si Enzo naman ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang tingin ay palipat-lipat sa akin at sa babaeng inakala niyang mahal siya. Totoo ba ito, Celine? Tanong ni Enzo, ang kanyang tinig ay basag. Ano bang pakialam ko na? Singhal ni Celine sa kanya tuluyan nang itinapon ang kanyang maskara. Duwag ka, Enzo, kung hindi dahil sa ina mo matagal na kitang iniwan. Ang akala ko ay makakakuha ako ng milyon-milyon sa inyo, pero pati pala ang bahay niyo ay utang lang. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, may napansin akong isang bagay sa ibabaw ng fireplace. Isang lumang kahon na gawa sa Nara, may nakaukit na pamilyar na simbolo ng pamilya Valderrama. Ito ang kahon na nawala sa akin noong gabi ng aksidente. Ang kahon na naglalaman ng huling habilin ng aking lolo. Mabilis ko itong kinuha. Sinubukan akong pigilan ni Doña Sofia, ngunit agad siyang hinarang ng aking mga bodyguard. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw niyo akong paalisin noon, di ba? Sabi ko habang binubuksan ang kahon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa dokumentong ito. Ang katibayan na ako ang tagapagmana ng lupain
kung saan nakatayo ang kumpanya ninyo. Amara, makinig ka. Simula ni Doña Sofia ang kanyang boses ay muling nagtatangkang mag-gaslight. Ginawa namin yan para protektahan ka. Masyado ka pang bata noon. Protektahan ako, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinanood niyo akong magtrabaho na parang katulong habang hawak niyo ang susi ng aking yaman. Pinanood niyo akong umiyak sa hirap habang nagpapakasasa kayo sa pera ko. You didn't protect me. You caged me. Inilabas ko ang eviction notice at inilapag ito sa ibabaw ng Nara box. Meron kayong 1 oras para lumabas dito. Pagkalipas niyon, ang lahat ng may iwan dito ay itatapon ko sa basurahan kasama na ang mga alaala ninyo. Amara, please, saan kami pupunta? Pagmamakaawa ni Enzo, lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking kamay. Mabilis ko itong inuwas. Pumunta kayo kung saan nyo gusto. Tanungin mo ang kakampi ninyo na lihim na bumibili ng shares, pero babalaan kita, Enzo. Ang taong yon ay hindi kayo ililigtas. Ginamit lang din kayo gaya ng paggamit ninyo sa akin. Habang papalabas ako ng mansyon, narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto na isinarado ng aking mga tauhan. Sa labas ang hangin ay sariwa, tila tinatangay ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit pagpasok ko sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang unregistered number. Nakuha mo na ang bahay, Amara. Ang boses sa kabilang linya ay isang baritono malamig at may halong panunuya. Pero ang kahon na hawak mo, siguraduhin mong mababasa mo ang lahat ng nasa loob. Dahil ang totoong traitor ay hindi ang mga Alvarado. Look closer at your own father. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Tiningnan ko ang aking ama na nasa kabilang sasakyan, nakatingin sa akin ng may ngiti. Isang ngiti na biglang naging misteryoso sa aking mga mata. Ang bawat diamanting nakakabit sa aking kwintas ay tila mga butil ng yelo na dumidikit sa aking balat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking suite, suot ang isang tila ginto na gown na gawa ng pinakasikat na designer sa bansa. Ngayong gabi ang grand gala ng mga Valderrama, isang pagtitipon ng pinakamakapangyarihang tao sa negosyo. Ito ang gabing dapat ay ipinagdiriwang ko ang aking pagbabalik. Ngunit ang boses sa telepono kanina ay tila isang laso na unti-unting gumagapang sa aking isipan. Tiningnan ko ang aking ama sa refleksyon ng salamin. Nakatayo siya sa may pinto, maayos ang pagkakasuit at may ngiti ng pagmamalaki. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may hinahanap ako, isang lamat, isang bakas ng kasinungalingan. Handa ka na ba, Amara? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Ngayong gabi malalaman ng buong mundo na ang aking anak ay nagbabalik para pamunuan ang imperyo. Handa na ako, Papa. Sagot ko, ang aking tinig ay kalmado. Kinuha ko ang aking clutch bag at lumakad patungo sa kanya. Ngunit sa loob-loob ko, ang Nara box na nakuha ko sa mga Alvarado ay tila nag-apoy sa loob ng aking vault. May mga dokumento doon na hindi tumutugma sa kwento ni Papa tungkol sa pagkamatay ni Lolo. Pagdating namin sa Grand Ballroom, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila sumasayaw sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang bawat mata ay nakatuon sa amin. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay tila isang mahinang agos ng tubig sa paligid. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na bumasag nang makita ko ang 3 tao sa dulong bahagi ng entrance. Ang mga Alvarado, si Doña Sofia, Enzo at Celine, nakasuot ng mga damit na halatang pilit na pinagbukhang bago, ngunit bakas ang kalumaan. Pilit silang hinaharang ng security, ngunit sumisigaw si Sofia sapat na para makakuha ng atensyon. I am a guest of this gala, asawa ng anak ko ang may-ari nito. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay pumapailan lang sa gitna ng musikang klasiko. Marahan akong lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad, ang tunog ng aking gown sa sahig ay tila isang babala. Nang makita ako ni Enzo, tila nakakita siya ng isang anghel na magliligtas sa kanya mula sa impyerno. Amara, please sabihin mo sa kanila na papasukin kami. Pagmamakaawa ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. We just want to talk. Celine is not feeling well again. Kailangan lang namin ng tulong mo. Tiningnan ko si Celine. Nakasuot siya ng isang mumurahing gown, pilit na itinatago ang kanyang mukha. Wala na ang kanyang tapang noong nasa mansyon pa sila. Ngayon mukha na siyang isang talunang manunugal. Security tawag ko, ang aking sis ay hindi malakas. Ngunit bawat salita ay may bigat. Bakit hinahayaan ninyong makapasok ang mga taong wala sa guest list?
This is a private event for the elite, not a charity ball for the bankrupt. Amara, paano mo nagagawa ito? Singhal ni Sofia, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Kami ang nag-alaga sa iyo, kami ang nagbigay sa iyo ng pamilya, or nagbigay ng kulungan. Tugon ko ng may kasamang malamig na titig. Ang pamilyang sinasabi niyo ay ang parehong pamilyang nagnakaw ng 5 taon ng buhay ko. You don't belong here anymore, Sofia. Look at yourself. Look at your son. Ang tanging bagay na dala ninyo rito ay ang amoy ng inyong pagkabulok. Inabutan ko ang head security ng isang envelope. Ito ang restraining order. If any member of the Alvarado family steps within 10 meters of me or any Valderrama property, call the police immediately. I don't care about their excuses. Amara, wait! Sigaw ni Enzo nang simulan na silang kalad ka rin palabas. Celine is pregnant, please, para sa bata. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Ang katahimikan sa ballroom ay naging bingi. Lumapit ako kay Celine at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Pregnant o baka isa na namang peking report mula sa doktor na binayaran mo? Mo, if you're really pregnant, Celine, then I pity that child. To have a mother who scams for a living and a father who is too weak to stand on his own feet. That is a tragedy. Isang mabilis na galaw ang ginawa ko. Kinuha ko ang isang baso ng champagne mula sa waiter at ibinuhos ang laman nito sa paanan nila. Linisin ninyo ang dumi nyo bago kayo umalis. Dahil bukas pati ang huling piraso ng inyong dignidad ay wala na. Nang mailabas na sila ang ballroom ay muling binalot ng musika. Hinarap ko ang mga panauhin at itinaas ang aking baso. Tawarin ninyo ang abalang iyon. Ang mga basura ay sadyang mahirap talagang itapon sa unang pagkakataon. Ang mga tao ay nagpalakpakan, ngunit ang aking pansin ay natuon sa aking ama. Nakatayo siya sa isang sulok nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit, ang parehong lalaki na nakita ko sa mga lumang larawan sa Nara Box. Ang lalaking sinabi ni Lolo na papatay sa kanya. Lumapit ako ng dahan-dahan, sinubukang makinig sa kanilang usapan. Ngunit bago pa ako makalapit, isang kamay ang humawak sa aking braso. Isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, may talim na tila nakakabasa ng kaluluwa. Huwag kang masyadong lumapit sa apoy, Amara Valderrama. Bulong niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. Ang amang ina akala mong nagligtas sa'yo. Siya rin ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan mo 5 taon na ang nakakalipas. Ang aking puso ay tila sumabog sa loob ng aking dibdib. Ang baso sa aking kamay ay dahan-dahang nadulas, bumagsak sa marmol at nagkapira-piraso sa libu-libong kristal sa aking paanan. Ang libu-libong piraso ng kristal sa aking paanan ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Sa langit, pira-pirasong kumikinang sa ilalim ng malupit na ilaw ng ballroom. Ngunit mas matalas ang mga salitang iniwan ng estranghero kaysa sa anumang bubog. Ang boses niya ay parang isang malamig na hanging dumaan, mabilis na naglaho sa gitna ng karamihan, bago ko pa man mahawakan ang kanyang braso. Naramdaman ko ang paglapit ni Papa. Ang kanyang kamay na dati ay simbolo ng aking kaligtasan ay dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagdududa. Amara, Hija, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit sa aking pandinig, tila may ibang tono na itinatago ang bawat pantig. Ayos lang ako, Papa. Sagot ko, pilit na pinatitibay ang aking tinig. Medyo nahilo lang ako, siguro ay dahil sa pagod mula sa ospital. Humarap ako sa kanya at pilit na ngumiti. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang nag-utos daw na tapusin ang buhay ko. Hindi ko makita ang katotohanan doon. Ang nakikita ko lang ay ang mapagmahal na ama na sumundo sa akin. Ngunit alam ko ang laro ng mga makapangyarihan. Sa mundo ng mga Valderrama, ang pag-ibig ay madalas na ginagamit na balatkayo para sa interes. Nang matapos ang gabi, bumalik kami sa aming tahanan. Hindi ito ang mansyon ng mga Alvarado na puno ng ingay at pot. Ito ay isang palasyo ng katahimikan. Pagdating ko sa aking silid, agad kong kinuha ang Nara Box mula sa aking vault. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ko ang mga lumang dokumento ni Lolo. Binuklat ko ang bawat pahina. Doon ko natagpuan ang isang lihim na kasunduan, ang paghahati ng Valderrama Empire. Ayon sa dokumento, ang kalahati ng ari-arian ay direktang ipapangalan sa akin sa oras na mamatay si Lolo.
At ang tanging paraan para makuha ito ni Papa ay kung mawawala ako sa eksena or ideklarang hindi karapat-dapat. 5 years ago, bulong ko sa sarili. Iyon ang taon kung kailan dapat ay ililipat na ang mga shares sa pangalan ko. Binasa ko pa ang isang ulat mula sa investigasyon ng aksidente. Ang mekanikong nag-ayos ng sasakyan ko bago ito mawala ng preno ay biglang nawala at kalaunan ay natagpo ang patay. Ang pirma sa payroll ng mekanikong iyon ay hindi galing sa mga Alvarado. Ito ay galing sa isang subsidiary company ng Valderrama Group, isang malalim na pait ang humukay sa aking dibdib. Ang mga Alvarado ay naging malupit, oo. Ginamit nila ako minaltrato at inalipusta. Ngunit sila ay mga maliit na magnanakaw lamang. Ang totoong halimaw ay maaaring ang taong tinatawag kong Papa. Ginamit niya ang pagmamalupit ng mga Alvarado bilang tabing upang itago ang sarili niyang kasalanan. Hinayaan niya akong magdusa sa piling nila upang masiguro na hindi ko kailanman matutuklasan ang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto. Si Papa nakatayo sa may pintuan, may hawak na baso ng gatas. "Hindi ka pa natutulog, Amara, ano ang binabasa mo?" Ang kanyang boses ay malambot, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa Nara box na nasa aking kandungan. Mabilis ko itong isinara at itinago sa ilalim ng kumot. "Wala po, Papa. Mga lumang sulat lang ni Enzo na nakita ko sa mansyon. Gusto ko lang siguraduhin na wala na akong matitirang damdamin para sa kanya." Lumapit siya at inilapag ang gatas sa bedside table. "Mabuti iyon. Ang mga Alvarado ay isang madilim na kabanata na dapat mo nang kalimutan. Dito sa piling ko wala nang makakasakit sa iyo." Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na tila isang tatak ng pag-aari. Nang lumabas siya ng silid, agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang numero ng estranghero na lihim niyang iniwan sa aking palad kanina sa ballroom. "Sino ka, aguwa?" Tanong ko nang sagutin niya ang tawag. "Isang taong nais ding makakita ng katarungan, Amara," sagot ng lalaki. "Ang amang kilala mo ay isang mahusay na aktor. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa gabi ng aksidente, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 13. Bukas ng gabi, mag-isa ka lang." Paano ako makakasiguro na hindi ka isa sa kanila? Wala kang kasiguruhan. Ngunit meron kang pagpipilian, mamuhay sa isang magandang kasinungalingan o harapin ang madugong katotohanan. Pinatay niya ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa dilim, yakap ang aking anak na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang babala. Ang akala kong tapos na ang aking paghihirap nang iwan ko ang mga Alvarado ay simula pa lamang pala ng isang mas malalim at mas mapanganib na laro. Kinaumagahan, isang sorpresa ang bumati sa akin sa hapagkainan. Naroon si Enzo nakaluhod sa harap ng aking ama habang si Doña Sofia ay umiiyak sa isang sulok. "Amara, please," sigaw ni Enzo nang makita ako. Ang kumpanya, kinuha na ng mga Valderrama ang lahat. Wala na kaming makain. "Kahit bilang trabahador na lang sa construction site, tanggapin mo ako. Gagawin ko ang lahat, patawarin mo lang ako." Tiningnan ko sila ng may malamig na pagkamuhi. Ang kanilang desperation ay tila isang palabas na hindi na nakakaaliw. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang plano akong naisip. Kung kailangan ko ng mga taong magmamanman sa bawat kilos ni Papa, bakit hindi ko gamitin ang mga taong pinakadesperado? "Papa, tawag ko sa aking ama habang nakatitig ng matalim kay Enzo. "Hayaan mo silang magtrabaho, ngunit hindi sa kumpanya. Gusto ko silang maging mga tagalinis sa ating mga warehouse, doon sa Pier 13. Nagulat si Papa, ngunit kalaunan ay tumawa siya. "Kung iyan ang gusto mo, Amara, Enzo, Sofia, magpasalamat kayo sa anak ko. Binigyan niya kayo ng pagkakataong mabuhay na parang mga daga." Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang pasasalamat ni Enzo na puno ng kahihiyan. Hindi nila alam ang Pier 13 ay ang lugar kung saan magsisimula ang pagguho ng lahat, maging ito man ay para sa mga Alvarado or para sa aking sariling ama. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat sa Pier 13 ay tila sumasakal sa aking lalamunan. Mula sa madilim na sulok ng lumang warehouse, pinanood ko ang isang tanawing hindi ko inakalang makikita ko. Si Enzo, ang dating prinsipe ng mga Alvarado, ay pawisan at hirap na nagbubuhat ng mabibigat na sako, habang si Doña Sofia ay nakaupo sa isang sirang silya, pilit na nililinis ang sahig na puno ng langis gamit ang isang lumang basahan. Ang kanilang kahihiyan ay dapat sanang magbigay sa akin ng lubos na kasiyahan,
Ngunit ang bigat ng lihim na dala ko ay mas matindi kaysa sa anumang tamis ng paghihiganti. Masakit bang makita ang mga taong dating nang api sa iyo na ganito ang kalagayan, or mas masakit malaman na sila ay mga biktima rin ng isang mas malaking laro? Ang boses ay nanggaling sa likuran ko. Mabilis akong lumingon. Ang estranghero mula sa gala ay nakatayo doon, ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang baga na nagniningas sa dilim. Inabutan niya ako ng isang maliit na digital recorder. Pakinggan mo ito, Amara, bulong niya. Ito ang huling tawag na ginawa bago ang aksidente mo 5 taon na ang nakakalipas. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Papa ang narinig ko, malamig, autoritabyo, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Siguraduhin ninyong hindi siya makakarating sa pirmahan ng papeles. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa kanya, basta't manatili sa akin ang control ng mga shares. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa aking dibdib. Ang aking ama. Ang lalaking tumangis nang masumpungan ako. Ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Siya rin ang nag-utos na burahin ako sa mundo para sa pera. Ang pagmamalupit ng mga Alvarado ay naging isang madaling tabing para sa kanya. Ginamit niya ang kanilang kasakiman para itago ang sarili niyang krimen. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Dahil ang katarungan ay hindi lamang para sa mga nanakit sa iyo sa labas, kundi pati na rin sa mga nanalig sa iyo sa loob. Sagot ng lalaki bago mabilis na lumabas sa likurang pinto na wala sa kadiliman ng pier. Nabalik lamang ang aking diwa nang makarinig ako ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal sa gitna ng warehouse. Si Enzo ay nadapa, ang kanyang binti ay naipit sa ilalim ng isang mabigat na crate. Si Doña Sofia ay nagsisigaw, humihingi ng tulong, ngunit ang mga trabahador sa paligid ay nakatingin lang, tila sumusunod sa aking utos na huwag silang tulungan. Lumapit ako sa kanila. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Enzo na namimilipit sa sakit. Amara, tulong. Ang binti ko. Sigaw ni Enzo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at dumi. Tiningnan ko siya ng walang kakurap-kurap. Naaalala mo ba, Enzo? Noong nanganak ako at nagmamakaawa akong manatili ka sa tabi ko, dahil natatakot ako iniwan mo ako para kay Celine. Ngayon ang sakit na nararamdaman mo ay maliit na bahagi lang ng hapdi na ibinigay mo sa akin. Amara, maawa ka sa asawa mo. Sigaw ni Sofia, lumuhod siya sa harap ko, hawak ang aking gown na puno na ngayon ng dumi mula sa kanyang mga kamay. Wala akong asawa, Sofia. Ang meron lang ako ay mga utusan. Malamig kong sagot. Dalhin niyo siya sa infirmary at siguraduhin ninyong matatapos niya ang kota niya bukas, pilay man siya o hindi. Pagbalik ko sa mansyon ng mga Valderrama, ang lahat ay tahimik. Ngunit ang katahimikang ito ay tila isang bitag. Pagpasok ko sa nursery, nakita ko si Papa, nakarga ang aking anak. Ang kanyang mukha ay puno ng lambing, kinakausap ang sanggol ng may pagmamahal. Isang imahe ng isang perpektong lolo. Nandyan ka na pala, Amara ko. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Pinatutulog ko lang ang munting prinsesa. Siya ang kinabukasan ng ating pamilya. Siya ba ang kinabukasan, Papa, o siya ang susunod na hadlang sa mga shares mo? Ang tanong ay kusang lumabas sa aking bibig. Natigilan ang aking ama. Dahan-dahan niyang inilapag ang bata sa crib at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lambing ay biglang naging matalas at malamig na parang bakal. Anong ibig mong sabihin, Amara? Alam ko na ang lahat, Papa. Ang Pier 13 ang mekaniko ang tawag bago ang aksidente. Diretsahan kong sabi habang inilalabas ang recorder. Ginamit mo ang mga Alvarado para magmukha silang kontrabida sa buhay ko, habang ikaw ang humahawak ng tali sa leeg ko. Isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa aking ama. Matalino ka talaga, Amara, gaya ka ng lolo mo. Pero isipin mo ito. Kung mawawala ako, mawawala rin ang lahat ng proteksyong meron ka. Ang mga Alvarado, sila ay mga langgam lang. Pero ang mga kalaban natin sa labas, kakainin kanila ng buhay. Mas gusto ko pang kainin ng mga kalaban kaysa yakapin ng isang mamamatay tao, sagot ko. Bago pa man makasagot ang aking ama, bumukas ang pinto ng nursery. Ang aming head of legal ay pumasok, ang mukha ay putla at puno ng takot. Don Augusto, Ma'am Amara, may problema po.
Isang grupo ng mga abogado ang nasa labas. May dala silang court order mula sa family court. Para saan, tanong ko? Custody battle po. Isang bagong ebidensya ang iniharap na nagpapatunay na ang inyong mental stability ay hindi sapat para alagaan ang bata dahil sa trauma ng inyong aksidente. At ang nag-file po ng kaso ay hindi si Enzo, sino? Si Celine, ma'am. Kasama ang isang misteryosong investor na bumili ng lahat ng utang ng mga Alvarado. Sinasabi nilang ang bata ay mas ligtas sa kanila kaysa sa isang pamilyang puno ng karahasan at lihim. Ang aking mundo ay tila muling gumuho. Ang bawat plano ko, ang bawat hakbang ko sa paghihiganti ay tila naging isang sandata na ginagamit na ngayon laban sa akin. Tumingin ako kay Papa. Nakangiti siya, isang ngiting nagsasabing kailangan ko siya para hindi makuha ang aking anak. Ngunit hindi ako susuko. Kung kailangang maging demonyo ako para protektahan ang aking anak, gagawin ko. Ang puting papel na hawak ko ay tila isang piraso ng yelo na nagpapamanhid sa aking mga daliri. Court order. Isang hiling para sa temporary custody ng aking anak. Kalakip ang akusasyong hindi ako karapat-dapat na maging ina dahil sa aking instabling mental na kalagayan. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi rin ako sumigaw. Hinayaan ko lang na balutin ng isang nakabibinging katahimikan ang bawat sulok ng aking isipan hanggang sa ang tanging matira ay ang malamig at matalas na lohika. Amara, hiha, huwag kang mag-alala. Gagawan natin ito ng paraan. Ang tinig ni Papa ay puno ng tamis, ngunit sa aking pandinig ito ay parang tunog ng isang bitag na dahan-dahang sumasara. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumingin ako sa malaking pintuan ng mansyon nang ito ay bumukas. Pumasok si Celine. Wala na ang wheelchair, wala na ang hitsura ng nag-aagaw buhay. Nakasuot siya ng isang formal na puting dress, ang kulay ng inosente. Kasunod niya ang isang matangkad na lalaking nakasuit, ang kanyang abogado, at ang misteryosong investor na nananatiling nakatalikod sa akin. Amara, ang boses ni Celine ay nanginginig, puno ng peking awa. Ayaw ko itong gawin, pero nakita ko kung paano mo tratuhin ang pamilya ni Enzo sa Pier 13. Ang galit mo ay lason, Amara. Isang lason na maaring pumatay sa kinabukasan ng bata. Kailangan ng anak mo ng isang mapayapang tahanan, hindi isang mundong puno ng paghihiganti. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting kasing talim ng labaha. Mapayapang tahanan, si Linsa, piling ng isang babaeng nagpanggap na may cancer para lamang makapang-agaw ng asawa. O sa piling ng isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang dangal. UC baling ni Celine sa kanyang abogado habang naglalabas ng mga luha na tila isang gripo. She's hostile. She's obsessed with the past. My investor and I have already prepared a nursery. We have a team of child psychologists. What do you have, Amara? A grandfather who is being investigated for attempted murder and a mother who treats people like slaves. Ang bawat salita niya ay isang malinaw na anyo ng gaslighting. Pilit niyang ibinabaliktad ang mundo, ginagawang ako ang kontrabida at siya ang tagapagligtas. Ngunit hindi niya alam ang bawat segundo ng kanyang pagsasalita ay binibigyan ako ng pagkakataong pag-aralan ang bawat kilos niya. Liza, tawag ko sa aking secretary nang hindi inaalis ang tingin kay Celine. Ipakita ang footage. Nagulat si Celine. Sa malaking screen sa lobby, lumabas ang isang video. Hindi ito ang video sa Pier 13. Ito ay isang kuha mula sa isang tagong botika sa labas ng lungsod, 3 araw na ang nakalilipas. Malinaw na makikita si Celine hindi na umiiyak kundi tumatawa, habang bumibili ng mga gamot na pampalaglag at nakikipagtalo sa isang lalaki tungkol sa kung paano niya gagatasan ang kanyang misteryosong investor kapag nakuha na niya ang bata. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Celine, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ibig sabihin nito, Celine, ay mas mabilis ang aking mga mata kaysa sa iyong mga luha. Sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol. Gusto mong pag-usapan ang mental stability? Pag-usapan natin ang isang babaeng handang pumatay ng sarili niyang fake pregnancy para lang makakuha ng pera. At tungkol sa investor mo, lumingon ako sa lalaking nakatalikod. Sir, baka gusto ninyong makita ang listahan ng mga utang na ginawa ni Celine sa pangalan ninyo nitong nakaraang linggo lang. Ang misteryosong investor ay dahan-dahang humarap. Ang aking puso ay tila tumigil.
Siya ang lalaking nakita ko sa Pier 13, ang estrangherong nagbigay sa akin ng recorder. Ngunit ngayon may hawak siyang isang dokumento na may selyo ng gobyerno. I am not here for Celine Amara. Ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng autoridad. I am here as the court-appointed observer. And Celine, your investor, just backed out because he found out you've been selling the information of his company to his rivals. What? Sigaw ni Celine, lumingon siya sa paligid, hinahanap ang kanyang mga kakampi, ngunit lahat sila ay nagsimula ng umiwas ng tingin. Enzo, sigaw ni Celine, nang makita si Enzo na pumasok sa mansyon, pilay pa rin at duguan ang sapatos mula sa trabaho sa pier. Sabihin mo sa kanila na mahal natin ang bata. Ngunit si Enzo ay hindi lumapit sa kanya. Tumingin si Enzo sa akin at pagkatapos ay sa bata na karga ng NARS sa itaas ng hagdanan. Tapos na tayo, Celine. Hindi ko na kayang maging bahagi ng mga kasinungalingan mo. Amara, may ibibigay ako sa iyo. Inabot ni Enzo ang isang lumang ledger, ang personal na talaan ni Doña Sofia. Nandyan ang lahat, ang bawat sentimong ibinayad ni Don Augusto sa amin para manahimik tungkol sa aksidente mo 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ka namin kinuha sa kalsada, Amara. Binayaran kami ni Augusto para itago ka habang dahan-dahan niyang kinukuha ang mana mo. Lumingon ako kay Papa. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kalinga, ay tuluyan ng naging isang maskara ng galit. Enzo, wala kang ebidensya. Mayroon kami, Augusto. Ang estranghero ang sumagot. Ang bawat transaction ay na-trace na namin, at ang custody battle na ito tapos na bago pa man magsimula. Dahil sa oras na ito, ang pulisya ay nasa labas na para sa kasong fraud, attempted murder at embezzlement. Ngunit bago pa makagalaw ang sinuman, mabilis na kumilos si Papa. Kinuha niya ang aking anak mula sa NARS na nakatayo sa hagdanan at naglabas ng isang maliit na syringe. Walang aalis dito. Sigaw ni Papa, ang kanyang boses ay puno ng kabaliwan. Kung hindi mapupunta sa akin ang imperyong ito, walang makikinabang dito, kahit ang batang ito. Ang katahimikan ay tila naging isang matalas na tinig. Ang aking anak ay nagsimulang umiyak, isang tunog na humiwa sa aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng takot ang aking isipan ay nanatiling malamig. Tumingin ako kay Enzo at sa isang huling pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Papa Juan, ang boses ko ay kalmado, halos bumubulong. Tumingin ka sa syringe na hawak mo, hindi iyan lason. Yan ang gamot na itinuro ko sa NARS na ipalit sa lahat ng gamot mo sa vault. Yan ay pampatulog lang, at sa loob ng 3 segundo, mawawalan ka na ng lakas. 1, 2, 3. Ang namigetamat ni Papa ay nanlaki hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglang pagkalat ng pamamanhid sa kanyang mga kalamnan. Ang syringe na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, mabilis na kumilos si Enzo. Sa kabila ng kanyang pilay na binti, sinalo niya ang aking anak mula sa mga bisig ni Augusto. Ang bata ay ligtas na nayakap ni Enzo na sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tunay na proteksyon, hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang taong nagnanais na bumawi sa kanyang mga kasalanan. Agad kong kinuha ang aking anak mula sa kanya. Ang init ng katawan ng aking sanggol ay tila isang kuryenteng nagpabalik ng buhay sa aking nangangatog na sistema. Ngunit hindi ako umiyak. Ang aking mga mata ay nanatiling tuyo at malamig habang nakatingin ako sa aking ama na ngayon ay nakahandusay na parang isang talunang hari sa paanan ng kanyang sariling trono. Dalhin ninyo siya, utos ko sa mga pulis na pumasok na sa silid. Ang tunog ng mga bakal na poses na nagtatama sa bawat isa ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Siguraduhin ninyong sa pinakamalayong selda siya mapupunta. Isang selda na walang bintana gaya ng dilim na ibinigay niya sa akin sa loob ng 5 taon. Humarap ako kay Celine na ngayon ay nanginginig na sa takot sa isang sulok. Sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto, ngunit hinadlangan siya ng misteryosong estranghero. Amara, please, nag-utos lang siya sa akin. Pagmamakaawa ni Celine, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Si Augusto ang nag-alok ng pera para sirain ka. Wala akong kasalanan. Kaya
Balmset de papata. Wala kang kasalanan. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kasalanan mo, Celine, ay ang maniwala na mas matalino ka kaysa sa akin. Ang kasalanan mo ay ang gamitin ang aking anak bilang pananakot. Ngayong araw, hindi lang ang mansyong ito ang mawawala sa iyo. Ang lisensya mo, ang pangalan mo, at ang kalayaan mo, lahat iyan ay kukunin ko. Liza, tawag ko sa aking secretary. Ibigay ang mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue. Ipakita ang lahat ng tax evasion cases ng pamilya Alvarado na itinago ni Augusto. At tawagan ang media. Gusto kong malaman ng buong Pilipinas kung sino ang tunay na Celine at ang mga Alvarado. Hindi huwag ang media. Sigaw ni Doña Sofia, nakakapasok lang, ngunit agad siyang napahinto nang makita ang mga pulis. Ang kanyang mukha ay naging parang abo, ang kanyang dating mataas na noo ay nakayuko na ngayon sa kahihiyan. Tumingin ako kay Enzo. Nakatayo siya doon, duguan ang mga kamay mula sa pagbubuhat sa pier at puno ng luha ang mga mata. Amara, Kimoy, salamat. Salamat dahil hinayaan mo akong iligtas ang bata. Alam kong wala akong karapatang humingi ng patawad, pero wala kang ang karapatan, Enzo. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ang pagliligtas mo sa anak ko ay hindi kabayaran para sa 5 taon ng impyerno. Ito ay sapat lamang para hindi kita ipakulong kasama ng ina mo. Lumabas na kayo. Ngayon din, bago pa magbago ang isip ko. Pinanood ko silang lumabas sina Enzo, Sofia, at ang naghihisteryang si Celine. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dinala ng kidlat o bagyo. Sila ay gumuho dahil sa sarili nilang mga kasinungalingan. Ang pamilya Alvarado, ang imperyong itinayo sa buhangin ng pagnanakaw, ay tuluyan ng nilamon ng alon ng katotohanan. Hinarap ko ang misteryosong estranghero. Sino ka ba talaga at bakit mo ako tinutulungan? Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi ko mabasa. Ang pangalan ko ay Gabriel, at hindi kita tinutulungan, Amara. Tinutupad ko lang ang huling habilin ng lolo mo. Ako ang executor ng kanyang tunay na trust fund, ang pondong hindi kailanman nalaman ng iyong ama. Inabutan niya ako ng isang gintong susi. Ang Valderrama Group ay isang palamuti lang. Ang totoong yaman ng iyong lolo ay nakabaon sa labas ng bansang ito. At ngayon, ikaw na ang nag-iisang may-ari nito. Naramdaman ko ang bigat ng susi sa aking palad. Ito ang dulo ng aking paghihiganti, ngunit bakit tila mayroon pang kulang? Tumingin ako sa paligid ng mansyon, ang karangyaan ay tila naging isang malaking libingan. May isa pa pong problema, Ma'am Amara. Bulong ni Liza, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba habang nakatingin sa kanyang tablet. Ang shares na binili ng misteryosong investor, hindi po kay Gabriel ang mga iyon. May isa pa pong kumpanya na nakakuha ng 40% ng Alvarado Construction bago natin ito malock. Sino, tanong ko, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kumpanya mula sa Japan at ang CEO po nila, ang pangalan niya ay pareho sa lalaking sinabi ni Doña Sofia na mangingisda na ama ninyo sa probinsya. Nanigas ang aking buong pagkatao, ang aking totoong ama. Ang lalaking inakala kong matagal nang patay. Ang boses sa aking isipan ay nagsimulang mag-ingay. Kung si Augusto ay hindi ko tunay na ama, sino ang lalaking ito na biglang lumitaw sa gitna ng aking tagumpay? Isang malakas na tunog ng pagring ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Kinuha ko ito, isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko ito, isang mukha ang lumitaw sa screen. Isang matandang lalaki na may mga matang eksaktong gaya ng sa akin, ngunit puno ng matinding poot. Sa likod niya, nakita ko ang isang pamilyar na tanawin, ang lumang bahay sa probinsya na madalas kong mapanaginipan. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat, Amara? Ang boses niya ay parang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan. Kinuha mo ang korona ng mga Valderrama, pero kinuha mo rin ang katarungang dapat ay para sa akin. Humanda ka, anak. Dahil ang totoong bagyo ay hindi pa nagsisimula. Ang sugo salat ng lalaki sa screen ay tila mga linta na sumisip-sip at huling lakas na natitira sa aking katawan. Ang aking totoong ama, ang lalaking mangingisda na pinagtawanan ni na Doña Sofia, ang lalaking inakala kong biktima ng kahirapan, ay narito ngayon, isang aninong handang lumamon sa tagumpay na binuo ko sa gitna ng dusa. Hindi ko hinayaang makita niya ang panginginig ng aking mga kamay.
Ibinaba ko ang telepono ng may dahan-dahan. Ang tunog ng pagtama ng device sa mesa ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng kaguluhan. Amara, kailangan nating kumilos. Ang boses ni Gabriel ay puno ng babala. Ang iyong ama si Ramon ay hindi bumalik para sa isang family reunion. Bumalik siya para sunugin ang lahat ng may pangalang Valderrama kabilang ka na. Kung ganoon, hahandaan ko siya ng sulo. Sagot ko, ang aking tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Lumipas ang 2 araw. Ang Alvarado Construction ay opisyal na ring idineklara na nasa ilalim ng aking pamamahala, ngunit ang 40% na shares na hawak ni Ramon ay tila isang tinik na nakabaon sa aking lalamunan. Habang abala ako sa pag-ayos ng mga papeles sa aking bagong opisina, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Enzo, ngunit hindi na ito ang Enzo na nakita ko sa Pier 13. Wala na ang maruming damit at ang amoy ng pawis. Nakasuot siya ng isang lumang suit, pilit na itinatago ang mga gasgas sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga mata. Wala na doon ang dating kayabangan. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng pagsamba na hinaluan ng matinding takot. Amara, pas, at bulong niya, hindi siya nangahas, na lumapit ng higit sa 3 hakbang. Nandito ako para magmakaawa, hindi para sa pera, hindi para sa mansyon, kundi para sa kaligtasan niyo ng anak natin. Tumingin ako sa kanya ng may halong pagkabagot. Enzo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ang pagliligtas mo sa bata noong isang araw ay hindi sapat para gawin kitang bahagi ng buhay ko? Lumabas ka na bago ko tawagin ang security. Makinig ka muna, biglang lumuhod si Enzo sa gitna ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nakita ko si Ramon. Nakipagkita siya sa amin ni Mama sa isang abandonadong bodega kaninang madaling araw. Inaalok niya kami ng limpak-limpak na salapi para saksakin ka sa likod. Gusto niyang gamitin ang custody case ni Celine para tuluyan kang sirain sa publiko. Nanatili akong tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Gusto kong makita kung ito ay isa na namang laro ng gaslighting. At anong sagot mo, Enzo? Tanong ko. Tumanggi ako, Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng iyak at galit. Sinampal ako ni Mama. Sinabi niyang ito na ang pagkakataon naming bumangon. Pero nung nakita kita sa ospital, noong nakita ko kung paano mo ako tiningnan, nang walang kahit anong emosyon, doon ko na-realize na mas gusto ko pang mamatay sa gutom kaysa maging dahilan ulit ng pagluha mo. Amara, mahal kita. Huli na ang lahat, alam ko. Pero hayaan mo akong protektahan ka mula sa iyong sariling ama. Tumayo ako mula sa aking upuan. Lumapit ako sa kanya, ang bawat hakbang ko ay tila isang pagtimbang sa kanyang katapatan. Huminto ako sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin sa akin. Enzo, ang pag-ibig na sinasabi mo ay parang isang bulok na prutas. Maganda lang tingnan sa malayo, pero nakakalason kapag kinain. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Kung gusto mo talagang tumulong, ibigay mo sa akin ang lokasyon ni Ramon. At ibigay mo sa akin ang recorder na alam kong itinago mo noong nakipagkita ka sa kanya. Nagulat si Enzo, tila hindi inaasahan na mahuhulaan ko ang kanyang mga plano. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Narito ang lahat, Amara, sabi niya. Ang plano niya sa stock market, ang mga taong binayaran niya sa loob ng Valderrama Group, at ang balak niyang pagkidnap sa bata sa araw ng turnover ng kumpanya. Kinuha ko ang recorder. Ang bawat impormasyong naroon ay sapat na para ibaon si Ramon sa hukay ng batas bago pa man siya makagawa ng unang hakbang. Ngunit lumingon ako kay Enzo na nananatiling nakaluhod. Salamat, Enzo, Tatyo, sabi ko habang tinatalikuran siya. Dahil sa impormasyong ito, hindi kita ipakukulong kasama ni Ramon. Ibibigay ko sa iyo ang sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa. Ngunit ito ang tandaan mo, sa sandaling tumuntong ka sa airport, wala na tayong anumang ugnayan. Hindi mo na muling makikita ang anak ko. Ito ang huling pagsamba na tatanggapin ko mula sa iyo. Amara, please, kahit bilang driver mo lang. Pagmamakaawa niya, sinubukang abutin ang dulo ng aking damit. Mabilis ko itong hinila palayo. Liza, ihatid si Mr. Alvarado sa labas at siguraduhin ninyong hindi na siya makakapasok sa building na ito kailanman.
Nang mailabas na si Enzo, naramdaman ko ang isang uri ng ginhawa. Hindi dahil sa naramdaman kong mahal pa niya ako, kundi dahil sa wakas na patunayan ko na ang lahat ng tao ay may kaukulang presyo. Ang kay Enzo ay ang kanyang huling natitirang konsensya. Ngunit bago pa ako makapagplano, ang mga ilaw sa aking opisina ay biglang nag-flicker at tuluyang namatay. Ang katahimikan ay binalot ng isang nakakatakot na lamig. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng pinto ay narinig ko sa kadiliman. Ang akala mo ba ay si Enzo ang pinakamalaking problema mo, anak? Ang boses ni Ramon ay nanggaling sa mismong likuran ng aking upuan. Mabilis akong humarap, ngunit isang malamig na dulo ng baril ang tumama sa aking sentido. Ang amoy ng tabako at lumang dagat ay tila sumakal sa aking diwa. Augusto was a thief, but I am a ghost, Amara, bulong ng aking ama sa aking tainga. And ghosts don't care about money, we care about ending the bloodline that betrayed us. Ang malamig na dulo ng bakal sa aking sentido ay tila isang tuldok sa lahat ng aking pinaghirapan. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso, ngunit hindi ito pintig ng takot, kundi ng isang nag-aapoy na puot na pilit kong pinapakalma. Sa dilim ng aking opisina, ang anino ng aking biolohikal na ama ay tila isang halimaw na bumangon mula sa kailaliman ng dagat. Huwag kang malikot, Amara. Ang boses ni Ramon ay kasing gasgas ng mga batong hinahampas ng alon. Ang iyong talino ang nagdala sa iyo rito, pero ang dugo ng mga Valderrama ang siyang tatapos sa iyo. Akala mo ba ay madali akong maloloko, gaya ng tangang si Enzo? Hindi ako kumibo. Hinayaan ko ang banyagang lamig ng baril na maging bahagi ng aking sistema. Sa halip na sumigaw, dahan-dahan kong ipinatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang aking boses nang magsalita ako ay kasing tahimik ng gabi, ngunit kasing talim ng isang mitsa. Bakit, Ramon? Para sa shares, para sa kumpanyang hindi mo naman kayang patakbuhin? Tanong ko. O dahil hanggang ngayon daladala mo pa rin ang pait ng pagiging isang mangingisdang itinapon ng pamilyang ito? Manahimik ka. Isang malakas na pagkasa ng baril ang umaling-aungaw sa silid, isang mekanikal na tunog na tila nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Hinayaan kitang mabuhay sa piling ng mga Alvarado para hindi ka mahanap ni Augusto bago ang tamang panahon, pero naging masiba ka, Amara. Naging gaya ka nila. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng kadiliman. Hinayaan mo akong mabuhay sa impyerno, Ramon. Pinanood mo akong tratuhin na parang basura ng mga Alvarado habang naghihintay ka sa gilid para makuha ang iyong bahagi. Hindi mo ako anak. Ako ay isa lamang investment sa paningin mo. Pirmahan mo ito. Utos niya habang inihahagis sa harap ko ang isang folder na naglalaman ng turnover ng lahat ng aking assets sa kanyang dummy company. Pirmahan mo at hahayaan kitang mabuhay kasama ang anak mo sa isang lugar na walang makakakita sa inyo. Kinuha ko ang panulat. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng isang hatol. Ngunit bago ko itapat ang dulo nito sa papel, tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang katulad ng sa akin, ngunit puno ng kabulukan. Alam mo ba kung bakit pinili kong maging isang Valderrama sa halip na sumunod sa'yo? Bulong ko. Dahil ang mga Valderrama, gaano man sila kasama, ay marunong maglaro ng harap-harapan. Pero ikaw ay isang anino na natatakot sa sarili niyang liwanag. Biglang bumukas ang mga ilaw sa buong floor. Ang nakasisilaw na liwanag ay tila isang pagsabog na nagpikit sa mga mata ni Ramon sa loob ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, mabilis kong hinawakan ang kanyang braso at itinigil ang kanyang pagkilos. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baril sa sahig, ang narinig ng pumasok ang mga tauhan ni Gabriel sa loob ng silid. Tapos na ang palabas, Ramon. Ang boses ni Gabriel ay matatag habang nakatutok ang mga baril ng kanyang mga security sa aking ama. Napaluhod si Ramon, ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at galit. Hindi niya akalain na ang blackout kanina ay bahagi ng aking plano upang huliin siya sa akto ng pananakot at attempted murder. Ang bawat sulok ng aking opisina ay may mga nakatagong camera na hindi niya napansin dahil sa kanyang sobrang kumpiyansa. Amara, anak ko ako. Sigaw niya habang dinadala siya ng mga pulis palabas. Wala akong ama, malamig kong sagot habang inaayos ang aking suit. Ang tanging pamilya ko ay ang anak ko. At ang sino mang magtangka na humipo sa kanya, maging kaduguman o kaaway, ay sisiguraduhin kong malilibing sa limot.
Nang mailabas na siya, naramdaman ko ang isang matinding pagod na dahan-dahang gumagapang sa aking mga kalamnan. Ang huling kaaway ay natalo na. Ang huling lihim ay naibunyag na. Ngunit sa gitna ng tagumpay, ang katahimikan sa aking opisina ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa akin sa loob ng 5 taon. Lumapit sa akin si Gabriel at inabutan ako ng isang basong tubig. Ligtas na ang lahat, Amara. Ang Alvarado Construction, ang Valderrama Group, at ang lahat ng shares ni Ramon ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Ikaw na ang pinakamakapangyarihang babae sa industriyang ito. Tiningnan ko ang bintana kung saan tanaw ang buong lungsod na dahan-dahang nagigising sa ilalim ng bukang liwayway. Ang bawat ilaw sa ibaba ay tila isang saksi sa aking pagbangon. Liza, tawag ko sa aking secretary. Ihanda ang press release. Gusto kong malaman ng lahat na ang lahat ng assets ng mga Alvarado ay opisyal ng donasyon para sa pagpapatayo ng mga paaralan at ospital sa mga liblib na lugar. Wala akong ititira para sa sarili ko mula sa kanilang dumi. At ang mansion po, ang tanong ni Liza. Gaya ng sinabi ko noon, gawin itong shelter. At pangalanan ninyo itong ang bukas ni Amara para bawat babaeng lalabas doon, malalaman nila na hindi kailangang manatiling biktima. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang iyak ng aking anak mula sa kabilang silid. Mabilis akong tumayo at tinungo ang nursery. Nang mabuhat ko siya, ang init ng kanyang balat at ang kanyang maliliit na kamay na humahawak sa aking damit ay sapat na para burahin ang lahat ng pait sa aking puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang isang tunay na ngiti sa aking mga labi. Isang ngiting hindi pilit, hindi puno ng paghihiganti, kundi puno ng pag-asa. Tapos na, anak, bulong ko sa kanya. Wala na tayong kaaway, wala na tayong kailangang katakutan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang huling dokumento sa ibabaw ng mesa ni Ramon ang kumuha ng aking atensyon. Isang sulat na may selyo ng Vatican. Isang sulat tungkol sa isang kasal na hindi kailanman naging legal mula sa simula. Ang aking kasal kay Enzo, napakunot ang aking noo. Kung hindi legal ang kasal namin ni Enzo, ibig sabihin, 1 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng hanging dumaan, sa mga dalisdis ng bundok, tinatangay ang lahat ng alikabok ng nakaraan. Nakatayo ako sa harap ng isang malawak na hardin ng ang bukas ni Amara, ang shelter na itinayo ko para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagita ay humahalo sa sariwang hangin ng hapon, tila isang banayad na paalala na ang lahat ng sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom. Wala na ang suot kong itim na baluti ng puot. Ngayon ang suot ko ay isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa aking tabi, ang aking anak ay masayang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng lugar na ito. Siya ay malusog, matalino, at higit sa lahat malaya. Pumasok si Gabriel sa hardin, may hawak na isang asul na folder. Ang kanyang presensya ay nananatiling isang matatag na pundasyon sa aking buhay, isang kaibigan na hindi kailanman humingi ng kapalit. Natanggap na namin ang pinal na desisyon mula sa Korte, Amara. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. Ang kasal ninyo ni Enzo ay opisyal ng idineklarang void ab initio. Hindi kailanman naging legal ang pagsasama ninyo dahil pinike ni Doña Sofia ang lahat ng dokumento upang masiguradong walang habol ang pamilya Valderrama sa kanila noon. Hindi ka kailanman naging isang Alvarado, Amara. Ikaw ay nanatiling ikaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang huling kadena ay tululuyan ng nalaglag. Ang naisip kong pagkatalo noon, ang pagiging asawa ng isang traidor, ay isa palang malaking ilusyon. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglilinis sa aking landas. Kumusta na sila? Tanong ko, hindi dahil sa may natitira pang pagmamahal, kundi dahil sa kuryosidad ng isang taong nakawala na sa kulungan. Si Ramon at Augusto ay nananatili sa loob ng piitan, naghihintay ng kanilang sentensya para sa maramihang kaso ng plunder at attempted murder. Sila ngayon ang nag-aaway sa loob kung sino ang dapat sisihin, pagpapatuloy ni Gabriel. Si Celine naman ay nasentensyahan na rin dahil sa fraud at identity theft. At si Enzo at Sofia, balita ko ay naninirahan sila sa isang maliit na paupahan sa labas ng Maynila. Nagtatrabaho si Enzo bilang isang delivery rider habang si Sofia ay tila nawala na sa sariling katinuan.
Laging naglalakad sa kalsada at sinasabing babalik pa ang kanilang yaman. Tumango ako. Hindi ako nakaramdam ng galit at lalong hindi ako nakaramdam ng awa. Ang katarungan ay hindi palaging dumarating sa anyo ng kidlat. Madalas ito ay ang dahan-dahang pagkabulok ng mga taong piniling mamuhay sa kasinungalingan. Napatawad mo na ba sila, Amaran? Tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa aking reaction. Tumingin ako sa aking anak na ngayon ay hinahabol ang isang paru-paro. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo sila sa buhay mo. Napatawad ko na sila dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ang puot ay isang uri pa rin ng ugnayan at ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanila. Ang kapayapaan ko ang aking pinakamalaking tagumpay. Nahanap ko na ang aking binyen, ang aking katahimikan. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng shares na hawak ko o sa ganda ng mansyong tinitirhan ko. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang lumalaki ang aking anak sa isang mundong hindi siya idididikta ng kasaysayan ng kanyang mga magulang. Hinarap ko ang bintana ng shelter kung saan nakadungaw ang ilang kababaihan. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa, ang parehong apoy, na nakita ko sa sarili ko noong gabing iyon sa ospital. Ang aral na nais kong iwan sa kanila at sa lahat ng makakarinig ng aking kwento ay simple lang. Ang halaga ng isang babae ay hindi nanggagaling sa lalaking pinili niyang mahalin, kundi sa lakas na binuo niya mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang sakripisyo ay hindi dapat maging katumbas ng pagpapakababa. Ang pagiging nurturing ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan mong tapakan ang iyong dangal. Kinuha ko ang kamay ng aking anak at nagsimulang maglakad patungo sa loob ng gusali. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na ako na ang sumusulat. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, ang tanging matitira ay ang liwanag ng katotohanan. At sa liwanag na iyon, natagpuan ko ang aking sarili, ang Amara na hindi na muling yuyuko, hindi na muling mananahimik, at hindi na muling magiging biktima. Ang mga aking kwento ay hindi natatapos sa paghihigante. Ito ay nagsisimula sa aking paglaya.